Ang mga scientist ay may na-discover na remains ng isang buried planet na nakalubog sa Earth. Isang bagong study of metal deep inside the moon ang nagbigay ng fresh evidence na ang natural satellite ng Earth ay na-form sa pamamagitan ng isang ancient planet na nag-crash sa Earth. This long-theorized interplanetary collision ay pinaniniwalaan ng mga scientist na ito ay nangyari noong 4.5 billion years ago at ang kanilang nakita na isang planet na kasing sukat ng Mars ay tinawag na Theia at ito ay slice itself into hot lava fragments nang ito ay mag-impact sa Earth. Ang ilan sa Theia planetary remains ay tila buried as dense and massive na blobs sa ilalim ng Africa and the Pacific Ocean tectonic plates. Sinabi ng mga scientist na ang mga evidence sa kung saan napunta ang remains ng Theia matapos nitong mag-crash sa Earth ay nanatiling mahirap hanapin. Ngunit ngayon, ang new data mula sa NASA's Gravity Recovery and Interior Laboratory o GRAIL spacecraft ay nakakita ng large telltale deposit of titanium iron ore sa ilalim ng surface ng buwan at nagsuggest na ang iba pang natitirang bahagi ng Theia remains ay nag-form ng buwan ng Earth. Isang planetary geophysicist na si Adrian Brocke ng German Aerospace Center sa Berlin ay nag-describe ng NASA Gravity Recovery and Interior Laboratory findings as nothing short of mesmerizing. Ang new studies ng kaniyang team ay nakafocus sa gravity anomalies sa ilalim ng moon surface at dense heavy pockets of matter na na-identify ng GRAIL spacecraft sensors. Ang pag-analyze sa mga variations sa moon gravity field ay nagbigay sa atin ng pagkakataon na tingnan ang under the moon surface, sabi pa ni Brocke. Sa ilalim ng moon crust, in the region sa pagitan ng crust at core na kilala bilang mantle, at ang craft ay natuklasan ang two dense regions na tumutugma sa mga titanium at iron ilmenite deposit na nag-exist kung ang Theia impact theory ay totoo. Pagkatapos ng pagbangga ng Theia sa Earth at ang mga fragments naman ng lost planet ay buried sa ilalim ng crust ng Earth, ang mga molten lava pools ng heavy titanium at iron sa moon surface ay nagsimulang mag-sink deeper patungo sa kanyang core at pushing the lighter rock up. Our moon literally turned itself inside out, sabi ni Jeff Andrews Hanna, isang geophysicist sa University of Arizona Lunar and Planetary Laboratory. Ang mga computer models ng kanilang kasamahan na si Nan Zhang sa Peking University sa Beijing ang nag-offer ng original framework para sa kanilang teorya na ang titanium-rich material ay would exist deep within the moon bilang resulta ng moon's origin as chunks ng planet Theia. Nang makita namin ang mga model prediction, sinabi ni Andrews Hanna, ay parang may nag-on na light bulb sa kanyang isip. Nakikita namin ang exact pattern nang tignan namin ang mga subtle variations sa moon gravity field, sabi niya, na nag-reveal ng isang network of dense material na lurking sa ilalim ng crust. Sa Earth naman ay may two similarly dense at unusual regions sa base ng planet mantle at kilala bilang Large Low Velocity Provinces o LLVPs. Ito ay nagbigay din ng kredibilidad sa isang teorya na ang interplanetary Theia collision ang siyang lumikha ng moon. Isang LLVP ang located sa ilalim ng African tectonic plate at ang isa pa ay nasa ilalim ng Pacific plate ayon sa mga na-measure ng seismic equipment na katulad ng ginagamit sa pagdetect ng mga lindol. Ang existence ay na-establish nang matuklasan ng isang geologist. Ang seismic waves slowed dramatically at a depth of 1,800 miles in the two region na nag-iiba sa ibang bahagi ng mundo. Ang mga scientist ay naniniwala na ang material sa mga LLVP ay nasa pagitan ng 2 at 3.5% na mas mabigat kaysa sa Earth's surrounding mantle. Noong nakaraang taon, ang mga researchers ay led by California Institute of Technology ay nag-came up sa isang idea na ang mga LLVPs na ito ay maaaring nag-evolve na mula sa small amount ng Theian material that entered ancient Earth's lower mantle. Upang patunayan ito, they asked Professor Hongping Deng ng Shanghai Astronomical Observatory
na i-explore ang idea na ito sa tulong ng kanyang mga pioneering method sa computational fluid dynamics. After running a series of simulation ay na-discover ni Professor Deng na following the moon-forming impact, isang malaking amount ng Thean material at halos 2% ng Earth mass would have entered the lower mantle of the ancient planet Earth sa pamamagitan ng precise analysis ng isang mas wider range ng mga rock samples na pinagsama ang more refined na impact models at ang Earth evolution models ay we can infer the material composition at ang orbital dynamics ng primordial Earth, Gaia at Theia, sabi ng co-author ni Deng na si Qian Yuan, isang Caltech geophysicist na kasama rin sa proyektong ito. Ang team ni Deng at Yuan ay nag-publish ng kanilang study sa isang journal sa Nature noong nakaraang taon. Inaasahan ni Brochet na ang mga future NASA mission sa buwan na katulad na lang ng mga nakatakdang programa para sa Artemis ay will be able to take similar seismic measurements at first-of-their-kind seismic data na mula sa Moon to better corroborate ang Theia collision theory. Ang mga future missions tulad ng isang seismic network ay magbibigay daan sa mas better na investigation sa geometry ng mga structures na sinabi ng mga researchers. Bakit marami pa rin ang naniniwala na ang mga paglanding sa buwan ay hindi totoo? Nangailangan ng 400,000 na NASA employee at contractors upang mailagay si Neil Armstrong at Buzz Aldrin sa Moon noong 1969, ngunit may isang tao lamang ang nag-spread ng idea na ito ay isang kasinungalingan at ito ay walang iba kundi si Bill Kaysing. Nagsimula lamang ito bilang intuition bago ito naging true conviction dahil ang US ay kulang sa technical na kasanayan upang makarating sa buwan. Si Kaysing ay naging parte sa US Space Program. Bagamat sa maliit na proyekto, mula 1956 hanggang 1963, siya ay empleyado ng Rocketdyne, isang company na tumulong sa pag-design ng Saturn V rocket engines. Noong 1976, siya ay nag-publish ng isang pamphlet na tinawag na We Never Went to the Moon, America's $30 billion swindle. Sa kabila ng extraordinary volume ng evidence, kasama ang 382 kilogram na moon rock na nakolekta sa 6 na mission, ang corroboration mula sa Russia, Japan at China. At ang mga image mula sa NASA Lunar Reconnaissance Orbiter na nagpapakita ng mga tracks na ginawa ng mga astronaut sa moon dust. Ang paniniwala sa moon hoax conspiracy ay kumalat noong 1969. Ang NASA ay rarely seen moonwalk footage ay nag-trigger sa mga tao upang magtanong kung ito ba ay totoo. Isa pang video ng mga astronaut na stumbling around the moon ang nag-prompt sa mga tao na tanungin kung tunay ang mga paglanding sa moon. Mayroon na nga ba talagang nakatapak sa buwan? Ang mga video ng NASA astronauts na naglalakad sa buwan ay gawa lamang ba ng isang tao o edited? Sa kasamaang palad, sa halip na ipagdiwang, ang mga monumental wins ng mundo may ilan na hindi makapagpigil sa pagkakalat ng mga conspiracy theory, whether such occasions ever happened at all. Unfortunately, matapos mapanood ang footage ng NASA's moon landing, may mga tao ang nagduda sa authenticity. Marami ang na-trigger na kung paano biglang nag-appear ang mga astronauts o kung paano nila sinubukan maglakad sa moon surface na ipinakita nila sa video. Sa madaling salita, ipinapakita ng video na mas mahirap pala maglakad sa buwan kaysa sa inaakala ng mga tao. Ang mga tao na nakaapak sa buwan ay seem to struggle to hold their balance. Sa maikling video na kinuhanan ng mga astronaut ng NASA, at they even seem to get a little frustrated. At matapos mapanood ang video, maraming tao ang nagsabi na mas naniniwala silang hindi talaga nakarating ang sino man sa buwan. Ang isa ay sumulat na ang studio ay madulas at ito ay naging source ng theory na ang buong pangyayari ay nakuhanan lang sa isang studio. Isa pang conspiracy theorist ang nagsabi, so how is the camera or cameraman is so steady? At kung nahihirapan silang maglakad ng kahit isang hakbang, paano nila nagawa na mag-set up pa ng camera para sa pag-video ng lugar? Well, maaring ang camera ay nasa tripod, kaya't maganda at matatag ang kuha ng video. Bukod dito, maaari na they dug the legs of the tripod sa moon surface.
Nakikita na ang naging problema sa pagtatangka na maglakad sa buwan ay ang gravity dahil mas kaunti ito doon. Ibig sabihin, ang lahat ay may timbang na 17% ng original na timbang nito sa Earth. Kumpara sa Earth, ang paglakad sa Moon ay hindi magiging madali. Bukod dito, ang mga spacesuit ay must have been quite hard to move in dahil napakalaki nito at ang paggalaw habang suot ang suit ay magiging napakahirap kapag na-consider na ang lahat ng ito ay madaling makita kung bakit maari sila na magkaroon ng difficulties. Maari din na they just filmed it sa isang special room sa Area 51 na mayroong alien sa likod ng camera. Ang mga astronaut ay ni-reveal ang tunay na dahilan kung bakit walang tao ang nakapunta sa buwan sa nakalipas na 50 years. At ang pagpapadala ng 12 astronauts sa Moon ay isa sa greatest achievements ng Space Agency. Gayunpaman, nagtatanong ang lahat, bakit tayo tumigil sa pagbalik sa Moon? Mayroon pa ring maraming dahilan upang bumalik sa dusty rock in the sky. At sinabi ng NASA na plano nila na muling bumalik ang mga American astronauts sa buwan in year 2026. Pero ano nga ba ang dahilan ng pagtigil sa pagpapadala ng mga astronauts? Nagpaliwanag ang isang astronaut na si Jim Bridenstine na nangasiwa sa NASA during Donald Trump administration na hindi ito tungkol sa science or technology limitations na pumipigil sa US na muling magpadala ng mga astronaut sa Moon. Sa pakikipag-usap sa mga reporters, noong 2018 sinabi niya, kung hindi dahil sa politics risk, ay maaring sila ay muling babalik sa buwan. Ang program ay matagal at it cost too much money. Ang NASA 2023 budget ay halos $25.4 billion at humihiling ang Biden administration sa Congress na itaas ito ng $27.2 billion for year 2024. Kahit mukhang marami ang funds na nakalaan, ngunit ang kabuang halaga naman nito ay nahahati sa iba't ibang agency divisions at ambitious projects. At para sa context, ang US defense budget para sa 2023 ay nasa $858 billion. Bukod pa dito, dahil ito ay pera na nagmumula sa pamahalaan, madalas na mabagal ang pag-approve ng Congress sa budget na maaaring magpabagal sa progress ng kanilang mga project. Isa pa sa astronaut ng Apollo 7 na si Walter Cunningham ay nagsalita tungkol sa mga difficulties sa pagkuha ng mas maraming budget mula sa pamahalaan upang muli silang magpadala ng mas maraming tao sa buwan. Noong 2015, sinabi niya na ang mga manned exploration is the most expensive space venture at ito ang pinakamahirap na makakuha ng political support. Ang budget ng NASA ay labis na mababa upang magawa ang lahat ng mga bagay na kanilang pinaplano. Ang Moon ay drifting away mula sa Earth at nagpapahaba ng mga araw. Na natuklasan sa isang new study, ang mga scientist ay nakadiscover na habang ang buwan ay nag-drift away mula sa Earth, ay unti-unti ring humahaba ang isang araw. Isang grupo ng mga researchers ng University of Wisconsin-Madison ay nag-conclude na sa loob ng million of years, ang gravitational pull sa pagitan ng Earth at ng natural na satellite ay unti-unti nang humihina. Ang connection breakdown na ito ay tila nagresulta sa pag-ikot ng ating planeta ng mas mabagal at ito ay nag-allow sa Moon to pull away in a slower motion. Sa pag-aaral sa buwan na kaugnay sa Earth, ang mga scientist ay naniniwala na ito ay lumilipat palayo na may rate na 3.82. Sinabi sa report, ang napakaliit na pag-iikot na ito ay nangangahulugan na sa loob ng 200 million years ay ang isang araw sa Earth na dati ay from 24 hours ay magiging 25 hours a day. Pinag-usapan ang tungkol sa findings na ang co-author ng study na si Professor Stephen Myers ng University of Wisconsin-Madison ay nagsabi na kapag ang buwan ay lumalayo, ang mundo ay parang isang figure skater na bumabagal kapag they stretch their arms. Bukod pa sa hypothesis kung gaano katagal nila na pinaniniwalaan in distant future na they think a day might be different, ang mga scientist ay nag-come up sa conclusion regarding how long an Earth day in 1.4 billion years ago. Naniniwala sila na sa isang punto, ang isang araw sa mundo ay tumatagal lamang ng 18 hours. Ayon sa ulat na naipost, na nabanggit ng university na dahil ang buwan noon ay mas malapit sa planet
at may mas malaking influence sa paraan ng pag-ikot nito sa kanyang axis. Upang alamin ang mga information na ito, ang mga researchers ay gumamit ng astrochronology, isang paraan na nag-uugnay ng astronomical theory at geological observation. Isa sa aming mga ambitions ay gamitin ang astrochronology upang malaman ang oras sa most distant past, upang mag-develop ng ancient geological timescales, sabi ni Professor Myers. Gusto naming pag-aralan ng mga rocks na billion years na ang existence in a way that is comparable to how we study the modern geologic processes sa pamamagitan ng pag-study ng mga sediments na nakuha mula sa isang 90 million years old na rock formation. Nakakuha si Myers at ang iba pa ng mga kaalaman na kung ano ang kanilang pinaniniwalaan na kung ano ang previous look ng solar system.